so right across the sky and believing not to always. Ikaw na nga ba yan? Nako, binatang-binata na to! Tito, kamusta na, ha? Mabuti! Oh, at parang nakikarried away kaya ata sa pagpipinta sa beach house. Huwag mo isusumbong sa daddy mo, ha? Nako, alam mo naman yun, KJ! Oh, Pinsan! Luningning kuting! Di ka na dalaga, halika na. Ang sama mo! Oh, ba't parang ang tagal-tagal mo nang hindi pumupunta dito? Mula nung muntik kang malunod. Luningning, anak, sigurado kong ayaw na yun maalala ni Ariel. Actually, yun nga po yung dahilan kung bakit di na ako pinapabalik ng daddy dito. Nagulat nga ako nung mabalitaan kong darating ka. Oh, anong tawag mo dito? Totoo ba yun, yung tungkol sa bahay? Opo, Tito, totoo po yun. Kaya nga po ako nandito para siguraduhin maayos na po yung lahat. Tsaka naisip ko habang nandito ako, siguro maghahanap na rin ako ng inspirasyon ko para sa mga paintings. Oo nga pala, balita namin, isa ka ng magaling na pintor. Wow! Hindi naman, kakasimula ko pa lang. Mana sa akin, eccentric. Ay! Kayo pa, magaling na kayo magpinta ng bahay. Naku, Ariel, baka pwede mo kong gawin yung model mo. Itong batang ito, tigilan mo na ang kalokohan mo. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob nang makapagpahinga to si Ariel. Yun, Kamusta biyahe mo, ha? Okay naman po. Hoy, pinsan! Pasalubong ko! Andyan mga shells. Dami-dami mong gamit. Pags, maniwala ka sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Siya na nga yun. Siya ang alin? Siya yung batang niligtas ko noon. Paano mo naman nalaman? Ang tagal-tagal na nun. Basta, siya yun. Gagawin ko. Ay. Niligtas mo ko? Sa'yo yata to. Anong pangalan mo? Naku, hindi pa parating. Hindi na ako pwede magtagal. Sandali na. Anong pangalan mo? Ariel! Anak! Ariel! Ariel! Akala ko hindi na kita makikita eh. Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang lalapit sa tubig? Munti ka na tuloy malunod. May nagligtas sa akin, Daddy. Sino? Nasaan siya? Kailangan pagpasalamat sa kanya. Isa siyang sirena. Ang gwapo-gwapo niya. Hindi talaga ako makapaniwalang nandito na siya ulit. Ano naman ngayon? Tumigil ka na nga sa kakailusyon mo. Tignan mo ang sarili mo. Sirena ka at tao siya. Kailanman, hindi kayo pwede sa isa't isa. KJ naman ito. Pwede naman mangarap, diba? Ewan ko sa'yo. Ay, bumalik siya! Balik na siya talaga. Sabi ko sa'yo eh, babalik siya. Sinabi ko na nga ba magkikita kami muli. Naku, ang tagal ko hinintay ito. Oo nga, araw-araw pumupunta ka dun sa may malaking bato para silipan lang siya. At ngayon, nandito na siya.
Nandito na siya, Pags. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Alam ko at nararamdaman ko, isang araw makikita ulit kami. Magkakatinginan kami. Tapos ibibigay ko sa kanya to. Pinsan, Hoy, kaya kayo magkasundo ni Papa eh. Sa kanya mo naman yung kahiligan niya magpinta. Ano ba yan? Serena. Serena? Oh, Bakit Serena? nagagandahan kasi ako sa kanila eh. Biruin mo ah. Kita mo naman, kalahati tao. Tulad sa atin. Tapos kalahati isda. Buntot na maganda, kumikinang sa liwanag. Parang alam mo yata yung mga itsura nila. Siyempre naman, kasi nung bata ako, nakita na ako ng Serena. Ha? Eh paano mangyayari yun? Walang Serena, gawa-gawa lang yun ng mga tao, no? O hindi ah, meron kaya. Kaya lang, walang naniniwala sa akin eh. Pero alam ko, yun yung nakita ko. Kasi nung bata ako, isang Serena yung sumagip sa buhay ko nung muntik ako malunod. Ay nako, imposible yung sinasabi mo, Ariel. Araw-araw na nga ako nandito sa dagat. Dito na nga ako pinanganak, pero sa tanan ng buhay ko, hindi pa ako nakakita ng Serena. Basta alam ko, yun yung nakita ko. Ay nako, ako na lang gawin mo model. Dali niya, go. Sige, lagi ka mo ng buntot. Ay, may gan... Pinapatawag niyo raw ho ako, mahal na Reyna. Maya, hindi lingid sa iyong kaalaman na may dilubyo nangyayari sa ating kaharian. Kung narito lamang ang perlang verde ay maaayos ko ang lahat. May kapangyarihan itong magpagaling sa kung sino man ang hahawak dito. Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas nang kunin ito ng isang Serena at nais niyang gamitin ito sa kanyang pansariling kapakanan. Kailangan maibalik ang perlang verde sa ating kaharian, Maya. At dahil sa iyong pinakitang katapangan, ikaw ang nais kong pumunta sa lupa upang hanapin ito. Po? Oo, Maya. Ibalik mo dito ang perlang verde bago mahuli ang lahat. Nasaan ang iyong kabibe? Binabasbasan ko ang kabibing yan. Yan ay magkukulay pula. Malapit ka na sa perlang verde. Huwag ka mag-alala. Ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Maya. Narito ang langis. Ipahid mo ito sa buntot mo upang maging paa ito. Ngunit, gaya ng maraming bagay, Maya, nauubos din yan. Kailangan matapos mo ang misyon mo bago maubos ang langis. Ingatan mo rin na huwag mabasa ang iyong mga paa. Kung hindi, magiging buntot itong mali. Opo, Reyna Thalia. Isa pa pala, kailangan matapos mo ang misyon mo sa loob ng 2 bilog na buwan. Kung hindi, tuluyan ang magugunaw at masisira ang ating kaharian. Naiintindihan mo ba ako, Maya? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Patnubayan ka nawa ng Diyos ng karagatan. Naway magtagumpay ka.
natatakot ako, Pags. Natatakot ako kasi baka mabigo ko sa aking misyon. Pero aminin ko sa'yo, alam mo, nakakaramdam din ako ng konting excitement. Kasi biruin mo, mararamdaman ko kung paano maging tao. Makakapunta ako sa lupa. Ano naman ang exciting dun? Magkakaroon ako ng paa. Makakalakad na ako. Mas mabilis pang lumangoy? Makakasayaw na ako. Pwede mo rin naman gawin yan dito. Magagawa ko ng lahat ng ginagawa nila. Alin? Ang magtapon ng basura sa dagat? Gumamit ng dinamita sa pangingisda? At kainin ng utak ng mga pagong na katulad ko? Makikilala ko na siya. Asus! Lumabas din ang totoo. Kaya naman pala, gustong-gusto mong maging tao. Malay mo naman, kami talagang para sa isa't isa. O, Tito. Ang ganda ng pinipinta natin, ah. Ano maganda rito? Hindi pa ako nagsisimula. Di ba ba? Saan ka pupunta? Titignan ko lang po kung meron pa akong talent sa pangingisda. Nako, kabilin-bilin na ni Kuya na huwag kang papupuntahin sa dagat. Tito naman, ang laki-laki ko na eh. Siguro naman pwede ko nang gawin yung gusto ko, di ba? Pag nalaman ito ng daddy mo, magagalit yon. Hindi naman siguro kailangan na makarating pa kay daddy yun, di ba? Ariel? Tito, mag-fishing lang ako. Okay? Sasakay lang ako na bangka. Ano naman pwede mangyari sa akin dun, di ba? Sige na, huwag na mag-alala sa akin. Alam mo, ang tigas na ng ulo mo. Tito, maanala ako sa inyo. Hindi ka na mapagsabihan. Sige lang. Pati ni yata. Maya! Ria! Ano ginagawa mo dito? Paslit ka. Naiwan mo kasi ito eh. Ang kalibo ko. Oo nga, salamat ah. Sino siya? Ha? Wala! Umuwi ka na nga! Buhay pa ba yan? Hindi na nga eh. Ano yung gagawin ko? Bigyan mo kaya yan ng hangin. Hangin? Paano? Sa bibig niya.
Di yun marinig. Sabik na ako makita at makilala ko ng personal. Halos di lang ako makatulog sa gabi kakaisip sa'yo. Hindi pa man din tayo nakikita pero napaibig mo na ako. Sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Magkita tayo sa bistro ng alas 8 ng gabi. Faithfully yours, Elvis. Halos mag-alas 9 na. Bakit kaya wala pa siya? Siguradong hinahanap na ako nila, Papa. Nasaan ka na ba, Elvis? Mawalang galang na binibini. Ngunit kailangan kitang tanungin. Ikaw ba si Marilyn? Ang kapenpal ni Elvis? Just Elvis? Akala ko pa naman kasing gwapo ni Elvis Presley ang kapempal ko. At parang nagkamali ako. May sinasabi ho ba kayo? Wala. Ikaw ba si Elvis? Naku, hindi. Kaibigan niya lang ako. Na napag-utusan para pumunta rito at kausapin ka. Kasi hindi na makakarating dito si Elvis. Ha? Bakit? May masama ba nangyari sa kanya? Nasaan siya? Sa ospital? Naku, hindi. Ayos naman ang kalagayan ni Elvis. Wala naman nangyari sa kanya. Hindi siya makakarating ngayon dahil hindi siya pinayagan ni Mila. Mila? Sino si Mila? Si Mila? Kanyang asawa. Asawa? Oo. Kakasal lang nila kaninang umaga. Biglaan kasi ang kanilang pagtatanan. Kung kaya't, biglaan din ang kanilang kasalan. Kasal? Kasal na si Elvis? Oh, hindi! Nanay, okay lang ba kayo? Ba't mo ko tinawag na nanay? Anak ba kita? For your information, dalaga pa ako. And you may call me Miss Clara. Pasensya na kayo kung na-offend ko kayo. Pasensya ka na nga rin. Nasungitan kita. Kasi hindi maganda yung epekto sa akin ng music na yan eh. Naalala ko yung mga hindi maganda ko nakaraan. Ganun ho ba? Sige ho, at papatayin ko na. Karamihan ho kasi sa mga kliyente ko natutuwa kapag napakinggan ang tugtugin na yan. Naaalala raw nila ang kanilang kabataan. Ay, ako hindi. Ayoko nang maalala ang kabataan ko. Unang-una, hindi naman kasi ako nag-enjoy. Mahigpit kasi ang papa ko eh. Ni hindi man lamang ako pwedeng lumabas ng bahay. Hindi pwedeng tumanggap ng manliligaw. Minsan umibig din ako. Pero, niloko ko. Ang lungkot pala ho ng inyong kabataan. Sandali lang. Sa tingin ko, meron akong isang bagay na nakatago na maaaring makatulong sa inyo. Sandali lang at hahanapin ko. Teka, Iha. Puting belo lang ang kailangan ko. Hindi yung mga kung ano-anong nandiyan mong binibigay sa akin. Please lang. Puting belo lang. Bakit hindi nyo patugtugin at pakinggan ang plakang ito? May kapangyarihan itong baguhin ang inyong nakaraan at pati na rin ang kasalukuyan yung buhay. Ako, hindi ba sabi ko na sa'yo, ayoko nang makakarinig ng lumang tugtugin. Ay, ako naman. Kakaiba ho ang plakang ito. Maniwala kayo sa akin. Puting belo lang kailangan ko. Yun lang ang bibiling ko. Hindi ko ho ito ipinagbibili. Maluwag sa puso kong ipinahihiram ang plakang ito. Sige na ho, tanggapin ninyo.
Oy, Tunying. Nasingil mo na ba yung pick and pay store dyan sa Barangay 6? Malaki na ang utang sa atin nun, ah. Nasingil mo na, Pulo. Pero kalahati lang yung binabayaran eh. Sa Friday na lang yung kulang. Eh, saan naman ang delivery mo ngayon? Sa may bayan at sa restaurant ni Lola Clara. Ako na pong pupunta dun. Sa atin pa ba kumukuha ng itlog at gatas yung matandang yon? Akala ko ba, sabi niya, sa iba na lang daw siya kukuha. Ay, yabang-yabang niya. Akala niya, manghihinayang ako pag nawala siya bilang customer. Opo, okay naman si Lola Clara eh. On time ko magbayad. Maayos ka usap. Maayos ka usap? Oy, hindi ata. Ang sungit-sungit nun eh. Dahil matandang dalaga na yon. Olo, high blood nyo. Oh, talagang naiinis ako. Tumataas talaga ang presyon ko pag naiisip ko yan si Clarang yan eh. Bakit ba ganyan talagang babaeng yan? Makapamasyal muna. Aalis na muna ako. Naiinip na ako dito sa bahay. Pahingin pera. Pang merienda man lang. Kabibigay ko lang sa inyo ng isang araw ah. Nung isang araw pa yon, binili ko ng kolon, ng pabango, at saka pambili ko ng ng load. O ano ba naman yan? Hindi magkakasya sa load eh. O sige, diyan ka na. Denise? Ikaw na ba yan? Hi, Mingay. Diyan mo si Lola sa taas? Oo, nagpapahinga sa kwarto niya. Sige na, punta ka na doon. Sige, pakipaba niya lang po yung mga gamit tsaka pakas nila sa taas. Okay, thank you. Oo, sige. Akit ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Sigat naman ang mga gamit na to. Manang Mingay! Anong manang Mingay, ate lang? Ate, sino po yung babaeng yan? Ayun, si Denise yun. Yun yung apo sa pamangkin ni Lola Clara, taga Maynila. Okay lang, huwag na akong tulungan. Alam ko naman, gentleman ka eh. Denise. Ang ganda niya. May kapangyarihan itong baguhin ang inyong nakaraan at pati na rin ang kasalukuyan ng buhay. Mata ako. Nananaginip ba ako? Totoo ito. Diyos ko, paano nangyari ito? Mang
Clara, andito na po si Denise. Sige. Lalabas na ako. Sandali lang kamo, Sandali lang kamo, huwag kayo papasok. Ma'am Clara, bakit po parang nagbago yung boses nyo? Ano ba nangyari? Papasok na po kami dyan! Wag! Oh my God. Ano po nangyari sa inyo? Wala. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. Basta pinatugtog ko lang yung plaka. Tapos nagbago na ang aking anyo. Nagbago po anyo niyo? What do you mean? Lola, you look the same to me. Medyo tumatanda nga lang. Minto na ang pagtugtog ng plaka. Bumalik na ako sa dati kong anyo. Tol, tignan mo si Tatang. Yan ata yung mascot sa lugar natin. Kala mo naman kung sinong pogi yung mga hayop na ito. Nako, huwag niyo na lang hong pansinin sila, walang magawa sa mga oras nila. Isang tingin mo lang, limot ko na yung mga insulto nila. Ikaw bang may-ari nitong shop na ito? Ako nga ho. Ako si Sofia. Kabubukas lang nitong shop last week. Huwag mo na akong pupuin. Tawagin mo lang akong Jose. Alam mo, Sofia, lumalabas ang aking pagkamakata pag ang kaharap ko isang marikit na binibini. Nako, bolero pala kayo. Baka magalit sa akin si Mrs. Nako, wala na magseselos. 10 taon na akong byudo. 10 taon? Hindi na kayo nag-asawa uli? Sayang naman ang kagwapuhan ninyo. Bulera ka rin pala. Alam ko namang matanda na ako. At wala nang magdadalawang isip na umibig pa sa akin. Pero hindi naman sa pagyayabang. Nung kabataan ko, nagkakandara pa ang mga babae sa akin. Halos sila naman ligaw sa akin. Talaga? Oo, ito. May litrato ako nung bata pa ako. Oo nga. Ang gwapo nyo nun. Artistahin. I'm sure marami kayo napaiyak na mga babae. Sobra ka naman. Hindi man ganun kadami at saka hindi sila umiyak dahil minahal ko silang lahat. Ang sarap talaga pag bata ka pa. Walang responsibilidad. And you have your whole life ahead of you. Hindi gaya ng matanda. Nauubos ang oras sa pag-iisip sa nakaraan. Kung maibabalik ko lang ang panahon, matagal ko nang ginawa. Jose, meron akong ibibigay sa'yo na maaaring tumupad sa wish mo. Pinatugtog ko lang tong plakang to. Bumata ako. Paano nangyari yun? Naku, may demonyo ata itong plakang to. Parang ayoko na. Hindi ko na ito gagamitin. Ayoko na. Nakakatakot. Halaman ko.
Yes? May dumi ba ako sa mukha? Kanina ka pa kasi titig na titig sa akin eh. Wala kang dumi. Wala bang signal dito? Hello? Hindi pa ba civilized tong probinsyang to? Medyo mahina talaga yung signal dito. Pero sa bayan, medyo malakas ng signal dun. My gosh. You mean to tell me I have to go to the bayan pa just to text my friends? Haggard. Malapit lang naman yung bayan eh. Isang sakay lang ng tricycle. Ako pala si Tonying. Diyan na kami nakatira ng lolo ko. Sabi ni Manang Mingay, ikaw daw yung apo ni Lola Clara. Oo, bakit? Magbabakasyon ka dito? Hindi, no. I wouldn't call it a vacation. More of an exile. Kasi pinilit lang ako ng parents ko na pumunta rito. Kasi gusto nila akong parusahan. Gimmickan ba rito or what? Gimmick? Hindi pala gimmick yung mga tao dito eh. May mga batang tumatambay sa plaza paminsan-minsan. May bar din sa bayan, pero di pa ako nakakapunta eh. Pero balita ko okay daw dun. Yun na yun? Plaza and a bar? I swear, I'm going to die because of boredom. Dahil sa pesting lugar na to. Okay naman dito eh. Medyo tahimik nga lang. Walang gulo. Medyo walang ingay. Jose! Nakapagigil ka talaga. Hoy! Lumabas ka sabi eh! Ay! Ano ba tanghaling tapat eh? Nagtatatala ka dyan. Kasi po, yung aso mo, manang-mana sa'yo, walang modo. Alam mo ba kung anong ginawa sa akin? Doon sa likod ng bakuran ko. Sinira lahat ng halaman ko. Naku, hindi pa sinabi ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo, itali mo yung aso mo. Tandaan mo to, Jose, ha? Oras na makita kong nandito sa pamamahay ko yung asong yan. Kukunin ko na yan. At dadalhin ko doon sa lasenggo, yung mga lasenggo doon sa kanto. At gagawin kong asusena. Tingnan mo nga itong matandang ito. Pati aso gusto mong patulan. Oy, matanda, palibhasa, miserable ang buhay mo. Kaya galit ka sa mundo. Hoy! Alam mo kung bakit? Talagang miserable ang buhay ko. Dahil hindi ko alam kung ba't dito pa ako napunta sa probinsyang to. Huwag kang gaganyan-ganyan sa araw-araw rin ginawa natin. Lalo na lang ako nakukusunod sa'yo. Aba, tumatawa-tawa ka. Hindi ka tumatama! Tumatawa ka dyan! Matanda na, hindi makatama! Huwag mo akong tawagin! Isipin nyo, ha? Isipin nyo, 5 taon ako dito nanirahan. Akala ko kung dito ako sa probinsyang ito titira, magiging tahimik ang buhay ko. Tahimik! Pero ano nangyari? Hindi maling-mali ako dahil lamang dyan sa impaktong lalaking yan! Ma'am Clara, uminom po muna kayong tubig. Relax! Eh, ba kayo masyado kayo nagpapa-apekto dyan kay Lolos, eh? Eh, bakit hindi ako magiging affected? Nakita mo? Dahil lamang dyan sa perwisyong aso na niya yan, laging nagagalit sa akin, iniinis pa ako. Sino matutuwa dyan? Buti na lang. Buti na lamang at nabato ko siya. Bakit demanda kayo nun, Lola? Ano ba? Demanda? Aba, di magdemanda siya. Ako pa ang tatakutin niya. Excuse me. Talagang yung matandang yan, problema ko. My God. Nakakaya sa mga neighbors. I mean, you guys were like shouting and everything. Ay, naku, alam mo, Denise, okay lang yan. Normal na sa mga kapitbahay makitang itong si Mang Jose at saka itong si Ma'am Clara ay nag-aaway. Actually, parang soap opera nga eh. Inaabangan nga nila yung susunod na kabanata. Gosh, how baryotic. Ano? Baryo-baryotic ka dyan. Alam mo bang galit ko dyan sa lalaki na yan? Sabihin ba naman, matanda raw ako? Hoy, mas matanda siya, hindi ba? Hindi ba? Talagang naku, yung matandang yan, kawawa sa akin yan. Kung impacto ko, bruhan naman siya. Yan ang hirap sa mga matatandang dalaga eh. Palibhasa, hindi nakakatikim ng luto ng Diyos, kaya yun, ang sungit-sungit. Pati aso ko, pinagdidiskitahan. Lolos eh. Kayo naman yung may kasalanan eh. Dapat kasi tinatali niyo yung aso niyo. Teka muna nga. Kaninong apo ka ba? Sa akin o dyan kay Clara? Eh, kinakampihan mo pa siya. Baka gusto mong doon ka na tumira.
Ako na nga ito naghirap mag-alaga sa'yo. Magmula nung mga ibang bansa yung mga magulang mo. Pero tumanaw ka ba ng utang na loob? Hindi. Sa mga mata mo, ako pa rin ang masamang tao. Overreacting naman kayo, Loy. Totoo naman sinasabi ko eh. Palibhasa, malaki ka na. Kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Kaya kinalimutan mo na yung pag-aalaga ko sa'yo nung bata ka. Hindi nyo naman ako nalagaan eh. Ako pa nga nag-alaga sa inyo. Ano ba yung binubulong-bulong mo dyan? Makaalis na nga muna. At ako'y makapaglibang-libang dyan sa bayan. Alis na kayo? Hindi na kayo mapirmi dito sa bahay ah. Mas magaling ngayon na mamasyal ako eh. Oh, nakakapag-exercise na. Marami pa ako nakikita at nakikilala. Uy, alam mo bang may bagong ukay-ukay dyan sa bayan? At ang may-ari, ang ganda. Baka gusto mo sumama. Kukain pa ako ng manok eh, tsaka nahinil pa ako ng mga putang. Sige, ikaw ang bahala. See you. Hay, baliktad na talaga yung mundo ngayon. Lolo ko naman gumigimik. Ako naman nag-aasikaso ng business namin. Halika na, umuwi na tayo at wala kasama doon sa bahay si Ma'am Clara. Wait, I need to call my boyfriend first. Hi, babe. How are you na? Did you miss me? Of course I miss you. Teka, saan ka na ba? Nandiyan ka na ba sa probinsya nyo? Yeah. Wala kasi signal sa house eh, kaya now lang ako nakakall sa'yo. I miss you so much na. Dalawin mo naman ako dito, please. Ha? I'll try Kasi, hectic eh. Hectic ang schedule ko. Hectic? Hello, bakasyon kaya? Ano namang kinabisi na schedule mo, no? Yung parents ko kasi, ang dami nilang pinapagawa sa akin. Honey, sino ba yung kausap mo? Let's go na nga. Hello? Nasaan ka? May kasama ka? Sino kasama mo? Look. I'll call you back, okay? Tsaka, choppy ka. Bye. Hello, Anton! Anton, hello! God, tama ba na magbaba na ako ng phone? Shh! Hayaan mo na yun. Huy! Tunying! Po. Galing ka ba sa restaurant ni Ma'am Clara? Hindi po. Kaninang tanghali pa ako nag-deliver doon. Denise, pasensya ka na sa nangyari kay na Lolo Jose at Lola mo ha. Ako na yung humihingi ng tawad. Diyos ko, gano'n lang talaga yung dalawang matandang yun. Hindi na nga yata yung magkakasundo eh. Uy, may gagawin ka ba mamaya? Ba't di kaya samahan mo tong si Denise na mamasyal? O kaya ilibot mo dito sa bayan? O sige, maniningil sana ako ng mga pautang pero pwede ko naman gawin bukas yun eh. May mga itlog kasi akong binibenta. Itlog? Oo. Malalaki yung itlog ko. Este yung, ibig kong sabihin yung itlog ng ibon ko. Este, ipapakita ko na sa'yo. Never mind, no? May manukan kasi kami sa bahay. Ito yung negosyo namin. Whatever. Teka na nga, umuwi na tayo. Pagod na ako. Akala ko ba ayaw mo pang umuwi? Ito niyang sorry ha. Hoy, halika, hintay mo ako! Pagdating talaga sa babae, ang bobo mo, Tunying. Nakakahiya. Dearest Denise. Teka lang, parang makaluma ata yung dearest eh. Kung... To my beautiful Denise. Parang presko naman natating ko dun. Uy, ano ginagawa mo dyan? Nagsusulat ka ng love letter, ano? Tunying, para sabihin ko sa iyo, dati, champion ako sa paggawa ng love letter. Pabasa nga. Wala po, Tulo. Assignment lang po to. Assignment?
Tapos na ang klase, bakasyon na, assignment. Pag tinulungan kita, garantisado, mapapasagot mo yung babaeng pinupormahan mo. Ito ang tandaan mo. Gustong-gusto ng babae, pinupuri sila. Lagi nilang gustong pinapansin ang kanilang kagandahan. Baka kasi ganun yung gusto ng mga babae nung kabataan nyo. Eh, iba na yung mga babae ngayon eh. Hindi na nagpapadala sa mga bola. Hindi rin. Classic ata ang style ko. It never goes out of fashion, ika nga nila. Lo, aminin na kasi. Pinaglipasan na kayo ng panahon. Matanda na kayo. Hindi na ubre yung style nyo. Iba kayo noon at iba na rin yung mga kabataan ngayon. Ay, alis muna ako. Maglilibot muna ako sa mga customer na may kumuha ng order. Walastik. Gandang lalaki ko talaga dati. Sabi ni Sophia, tutuparin ito ang matagal ko nang minimithi. Ano kaya ang ibig niya sabihin? Nag-iibang pakiramdam ko. Parang gumagaan. Ano kaya ang ibig sabihin nito?